Buenos dias, global citizens. We're here with the members of the Comunidad de Filipinos in Alicante, of course, with the Queen Spikers. Yan. Kamusta po? Kamusta? Yes. Global citizens, we're here to talk to them about their life in Spain. At syempre, yung mga na-experience sila dito bilang Filipinos working in Spain. We're here with King. Kamusta? Okay naman. Ito, buhay pa, humihinga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Gana- Mabuhay Alicante! Go, go, go! Viva Alicante! Woo! Hola from Alicante! Buenos dias, global citizens. We're here with the members of the Comunidad de Filipinos in Alicante, of course, with the Queen Spikers. Yan. Kamusta po? Kamusta? Yes. Global citizens, we're here to talk to them about their life in Spain. At syempre, yung mga na-experience sila dito bilang Filipinos working in Spain. We're here with King. Kamusta? Okay naman. Ito, buhay pa, humihinga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Gaano katagal na kayo dito sa Spain? Almost 4 years na ako nag-stay 4 dito. years. Yes. 4 years. Saan kayo galing originally sa Philippines? Quezon Province, Lucena City. Ano yung first impression mo naman paglipat mo dito sa Spain? Spain. Ako kasi talaga yung pagpunta ko dito sa Spain, it's ano lang siya, parang wala sa plano. Pero nung nandito na ako sa Spain, na-enjoy ko na siya kasi ibang-iba talaga sa Pilipinas. When it comes to work, sa salary, yun na nga tulad na rin sa security tsaka sa health. Kasi dito marami kang manong libre. Benefits, yeah. Correct, benefits. Ano naman ang trabaho niyo ngayon? Ako nag-work ako sa cafeteria and bar. Kamusta yung paghanap ng trabaho sa Spain overall? Normally talaga pag lalaki, mahirap makahanap ng work. Pero yun na nga, naswertehan lang akong nakapasok ako sa restaurante. Almost 3 years na ako nag-work sa restaurante. Overall, ano yung mga na-experience mo na challenges dito sa Spain? Yes. Kung bago-bago ako, parang na-adapt ko naman na kasi yung Spain eh. Okay. Parang yung homesick, parang hindi naman ako masyadong na-homesick kasi kahit tulad nga, maraming Pilipino. Hindi man ako pala kaibigan, diba? Hindi na masyado. Hindi masyado friendly. Hindi masyado. Ayoko silang kaibigan. Language barrier. Espanyol. Ay, nag-Spanish pa kita. Nung medyo nahirapan pero mayroon namang mga words na pare-parehas lang. Madaling maka-adjust, no? Yes. Yun na ko na din naman, nakikipag-away na lang ako sa Espanyol. Practice makes perfect. Kaya Doon alam mo mo, malalaman na marunong ka na mag-Spanish, di ba? Galit na. Oo. Sa customer, ulit-ulit ka. Ilang years or gaano katagal bago kayo naging nasanay na sa Spanish? Ako yung talagang yung kaya ko na makapag-communicate, siguro 2 years yung talagang same. Oo, ako rin actually. Hindi naman siya ganun ka-fluent pero kaya mo naman laban. Exactly. Defend yourself. Makipag-communicate. Mag-explain, kumbaga. Mayroon akong rebats. Tama yan. And pagsali naman sa community, gaano siya ka-helpful para sa inyo? Para sa akin kasi malaking tulong nila mo kasi yung samahan. Marami kang mabubuo may pagkakaibigan, tapos maraming kainan, May support system. may chikahan. May Yung food. Marites pa rin hanggang dito. Yun, mabubusog ka, hindi ka magugutom. Marami kang tulong na makukuha sa kanila. Kumbaga hindi man sa merong may alok na trabaho, hindi man siya financially, pero yung makakatulong sila yung Connection. the connection. So, ako si Lani. So, if I'm not mistaken, gusto niyo yun, mistaken. I arrived here last April 2, 2005. So, 21 years. 21 years. Mathematics ko So, 2 years old pala kayo lumipat dito sa Spain. Kamusta po? 21 years, no? Yes. Matagal na sa Spain. A little bit. Kamusta po ang improvement ng life nyo Okay. after 21 years? So, sa tingin ko malaki. Malaki yung pagkakaiba. Malaking malaki kasi tulad nga ng mga sinabi nila na yung life natin sa Philippines is very very far from here. Dito kasi health wise libre
di ba? Pag pumunta ka ng halimbawa magpapa-consultation ka, doktor, kailangan mo lahat 'yan libre. Kahit ano, gamot no. Pero pag mayroon ka kasing doctor prescription, talagang may discount. Oo. Pagkatapos kahit dialysis, yung may mga makina kang kailangan gamitin, lahat 'yan libre. Napaka-important talaga ng health, no? Sa bawat Number citizen, bawat bansa, no? Sa totoo lang, number one. Kasi yun ang nagpapahirap sa mga tao. Personally, kasi parang mas talaga sa amin, mas malaking advantage. Kasi we are here, the whole family, with my 3 kids, with my 3 sons, and my husband. Actually, my husband arrived first here in the Spain. And then after 2 years, ininanokla kami, pinetition. Yun. Ako kasi isang lang company ang pinagtrabahuhan ko. Actually, nagtatrabaho ko parang pabrika. Okay. Pabrika siya. Oo. Nagpapakite kami. Papakite kami ng fruits. Medyo magaan sa akin. Kasi yung nila dito kasi talaga ang time in and time out talaga, kung anong oras ang pasok mo, yun ang pasok mo. Kung anong oras ang labas mo, yun din ang oras ng labas mo, unless na mag-overtime ka, with pay yan. Saka dito yung Spanish talaga sila pag sinabi mong 4:30 mag-ano kami niyan, mag-time out na. Walang 1 minute na Hindi. Pag 4:30, ganon dito. What do you like about Alicante? Okay. Actually, ang Alicante, ito ang may pinakamagandang weather. Ang Alicante, malamig lang siya, pero hindi kami nag-snow. Ano ba ngayon? April? Ito yung pinakamagandang temperature ngayon na weather. Kasi hindi masyadong mainit at hindi rin masyadong malamig. Aircon. Oo. Paano siya nakatulong sa inyo pagsali sa komunidad? Actually, alam mo naman ang Pilipino, di ba? Family-oriented tayo. Iba ang kulturang Pinoy. Masado tayong tights, masado tayong mga clothes, di ba? Although may mga issues na it's very normal. Kahit saan ka naman pumunta, talagang may issues. Hindi natin yan maaalis. Pero pag nagsama-sama kasi ang Pilipino, grabe ang sense of humor ng Pinoy. Yan, totoo yan. Grabe kasi ang sense of humor ng Pinoy. Kaya doon tayo nagiging mas masaya. Diba? Kita mo nga itong katabi ko, kung alam mo lang, para itong luka-luka pag naglalaro kami. Diyos ko, grabe ang sense of humor. Yun ang sa amin. Na parang, like na what she said, na ni Rina, na parang nilook up niya na, Sunday na, maglalaro kami ng volleyball. Kasi, nandito yung mga Besides, sa 21 years ko, dito sa Spain, parang ngayon ko lang nakita na maraming youth, maraming kabataan. Sa totoo lang, ito yung nila, yung parang ito yung oo, na mas marami. So, totoo yan. Maganda yung talaga iba-ibang age, no? Ang group. Saka tuloy ako, parang feeling young din ako. Oo, kahit medyo ang mga distansya ng edad namin, 2 dekada, madre mia. 2 decades, di ba? Pero dahil nga masayahin itong mga kabataan, so medyo ka, di ba? Parang medyo Nahihila din yung nahihila ka, oo. Dito rin, may pagmamalaki namin ng Alicante for the beaches. Yes. Wow. Thank you very much, everyone. Thank you. And I hope you enjoyed our kwentuhan with the Queen Spikers of CFA. So buhay po kayo and see you in your home away from home. Bye everyone. Adios. Buenos dias, global citizens! Hello from Alicante, Spain. And we are here with a basketball team, Filipino basketball team here in Alicante, Spain. Of course, members din ng Comunidad de Filipinos en Alicante. Kamusta po? Kamusta? Okay lang po. Good. Gaano katagal na kayo dito sa Spain? Saglit pa lang, wala pang 1 year, mga 8 months. Especially maraming may komunidad ng Pinoy dito. Ayos, hindi naman ako masyadong narungkot, ganun. Wala masyadong mga parang na-homesick. Siyempre, normal yan pag nasa ibang bansa ka, di ba? Actually, bago lang ako Nung February lang ako dumating dito. Bakit yung napili ang Spain? Bukod sa nandito yung asawa ko, tingin ko kasi, maganda siyang, place para sa mga bata. Especially kapag yung sa magiging career nila, tsaka sa buhay. So, tsaka yung health system nila dito para sa mga kids, napakaganda. Kamusta naman yung paghahanap ng trabaho dito sa Spain or sa Alicante? Actually, very challenging siya. Dapat marunong ka mag-Espanyol, pero with the help of the community,
the CFA itself, yung mga taong makikilala mo dito, makakatulong sila sa'yo para makahanap ka ng trabaho eh. May trabaho na ako eh. Trabaho ko sa Hardin ngayon. Bago pa lang pero yung nagpasok sa akin part din ng CFA eh. Paano nakakatulong naman yung pagsali sa mga activities tulad ng basketball? Both physically and mentally eh. Kasi parang pinaka-reset mo yung Sunday eh. Nag-iiba yung routine mo every Sunday. Kasi most weekdays, tatrabaho ka. So Sunday, you meet with the CFA members. It helps you like ma-reset para pagdating ng Monday, gabak ulit. Ako, 23 years na yata. 23 years. Yes, 23 years na ako. Kamusta naman ang 23 years sa Spain? Ang bilis, ha? Okay lang, masaya. Siyempre, napakalaking bagay kasi naayos yung buhay ko. Naging okay yung pamilya ko. Nakaiwas doon sa magulong buhay. Kamusta po yung first year niyo dito sa Spain? Medyo mahirap kasi siyempre hindi ka marunong magsalita. Tapos yung mga kasama mo, puro mga Espanyol. Kasi pagdating ko rito, puro Spanish ang mga nakasama ko. Hindi mga Pinoy ang katrabaho ko. Yun ang pinakamahirap na parte. Yes or no lang. Bali, pagdating ko po rito is job offer. Hindi ko nahirap maghanap ng trabaho. Ano po yung na-experience niyo na pagbabago sa buhay niyo since you lived here o nag-move kayo dito sa Spain? Sobrang laki. Hindi ko po yung pagkakaila. Sobrang laki. Unang-una, marami akong natutunan dito. About sa health ko, pagdating sa may sakit ka, mandali, walang bayad lahat yung basta may trabaho ka rito anytime. Kung kilala niyo yung Bonesa, doon ako nagtatrabaho sa isang paralan ng Bonesa. Ako yung tagaluto ron ng mga estudyante, mga nag-aaral, ng mga nagtatrabaho. Andun lahat po yun. Bali yung mga magulang nila, nagtatrabaho. Yung mga bata, sa isang school, ako naman nag-prepare ng mga pagkain nila. Ano naman yung bibigyan niyo na tips dun sa mga gustong matuto ng Spanish? Nung pagdating ko, yung pinaka-big boss ko, pinapapunta niya ako rin sa Red Cross. Kasi may libreng pag-aaral doon kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi naman maghanap kayo ng kaibigan nyo ng Spanish para matuto kayo. Yan ang may advice ko. Mga Spanish, kaibiganin nyo rin sila. 21 years na ako rito. Kusinero ako sa isang Spanish restaurant. Bago kayo dumating ng Spain, ito rin ba yung ito rin yung trabaho ninyo o industry? Hindi. Sociologist ako. Nag-work ako sa office, sa NGOs. Tapos, may edad na, kailangan nang mag-ipon. Nagkaroon ng opportunity rito. Yung reputation ng Filipinos dito, na kusinero, kumbaga all around, kaya ng Filipino na magluto ng European and Asian cuisine, tama ba? Halos ganun nga, yung madaling mag-adapt yung mga Filipino. Ayun ang kagandahan at yun din ang nagugustuhan ng mga employer dito sa Spain. Nung panahon na kinukuha kami ng mother ko, bata pa kami. Ayaw namin kasi napaka-enjoy sa Pilipinas eh. Gusto namin mag-aral, gusto namin gawin ko yung pero dumating yung panahon na nagkakaedad ka na kailangan mong financially stable ka. Nung nakita ko ang Alicante kasi maliit lang siya compare sa Valencia, pwede mong lakarin lahat ng lugar at ang buhay naman napaka-simple. So, nag-decide na ako na mag-stay na rito sa Alicante. Convenient. Hindi mo na kailangan gumamit ng transportation. Lalakarin mo lang from bahay mo, trabaho, hanggang sa beach. So, yun, beach. Convenient. Dati, trabaho, bahay lang kami. Tapos, nabuo yung association, yung community. So, every week, halos meron kami activity. May nagbabasketball, may nagbabalibol. Minsan, merong mga activity, seminars na malaki na itutulong dun sa, lalo na sa mga bago, no? Kasi sa amin, medyo adapted na kami dun sa situation ngayon. Pero yung mga bago, nandiyan pa lang sila na kailangan nilang malaman kung ano yung kailangan nilang gawin. At malaking tulong yung asosasyon para bigyan sila ng gabay para dun sa ano yung mga pang-araw-araw na pangangailangan nila hanggang dun sa makahanap sila ng pangkabuhayan nila. Thank you for your time and see you in your home away from home. May it nourish to our body, Panginoon, and bless everyone na nag-prepare ng pagkain ito. Ganun din po kay Donna na ngay nag-celebrate ng birthday niya. Alam namin, Lord, na hindi mo po kami pinababayaan at parati mo po kami ginagabayan. Amen! Happy birthday to you! Hey, hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday
process lang to. Kailangan magbibigay. Masarap ang pagkain. Sa mga nag-ano. Every Sunday. The food. Nagpakaboy pa sila. Masarap yung Spanish food. Every Sunday, looking forward to the Pinoy spaghetti. Yes. Dandan. Pinakbet to. Kalabasa. Right. Ginuling with quail eggs. And dinuguan with puto. Yes. Hotdog. Hola from Alicante! I'm Jocelyn Fontanares, so they can call me sometimes Ate Jo or Tita Jo. I am the president of Comunidad de Filipinos in Alicante. I've been here in Alicante for 12 years. CFA stands for Comunidad de Filipinos in Alicante. I started this 2024. Matagal na kasi na maraming mga Filipinos na always they are asking me before na bakit walang association ang Filipinos dito sa Alicante. Actually, we have before, but the problem is nagkaroon ng pandemya nung time na yon, so medyo naglaylo. Then after that, maraming naging challenges, nawala ang old association, and a lot of people na they are asking me na bakit why not to put another new association. Pero for how many years, pinag-isipan kong mabuti ito. Pero nung time na nakapag-isip ako at marami talaga ng mga Filipinos na nagtatanong sa akin, and aside from that, naging malapit na rin ako sa ibang mga kapwa leaders. So may mga tao na lumapit sa akin at sila rin yung nagsabi sa akin na baka pwede na magtulungan para magkaroon ng bagong association dito sa Alicante. Yung mga taong yon na binuo namin, na 12 yon. So, I call them the core team. So, 12 kami sa core team na yon. So, we started. So, aside from us, meron pa kami mga ibang members na kasama namin. So, unti-unti, nabuo namin, gumawa kami ng mga bylaws namin. So, tuloy-tuloy na kung ano yon. And yung mission naman namin is ito ay para sa mga kapwa nating Pilipino na makatulong kami sa lahat ng mga pangangailangan nila, not only with different events na ginagawa namin like sa Philippine Embassy, sa Consulate, with the OWA, MWO. So, hindi lamang po yun. So, lahat po yun na makakatulong po sa dito sa Alicante ay ginagawa namin yon para yung mga tao dito, instead of they will travel going in different places para dun sa mga kanilang mga pangangailangan na mga dokumento, with the help of Philippine Embassy ay dinadala na namin dito sa Alicante. Hindi lamang yon, yung camaraderie pa rin ng kapwa Pilipino dito, yung mga social activities namin na tuloy-tuloy na ginagawa namin. So, from the start na nag-uumpisa ang CFA until now, minsan may time na in 1 month, nagkakaroon kami ng 3 activities. Every Saturday, yung volleyball, basketball, and also we have the Zumba and more upcoming sports na mga events na gagawin namin. I am Radeline. 18 years na ako dito sa Alicante. I'm the assistant treasurer actually of the association. Ang role ko is to collect money. Kaya sana all sabi nila. Pero hindi ko pera yun. Pera ng association yun. First job ko was caregiver ako dati. I came here in 2008. 2009 was the worldwide crisis. So, nag-close actually yung aming empresa sa Madrid. Pero ang kagandahan kasi yung aming employers noon is ni-renew yung mga papers namin. So, we could find jobs, kahit anong jobs na pwede namin hanapin kasi may papers naman na kami. So,
So, pumasok ako as a nanny until now. Kaya 16 years na ako dun sa family na pinagtatrabahuan ko. Sa mga activities naman namin dito sa association, marami nga naging successful. Like yung concert ni Mitoy. That's the first time na nagdala kami ng artista dito sa Alicante. And then Christmas parties also. We have Christmas parties every December yan. Inaano namin talaga na Filipino style ang Christmas party para may masaya na na-feel at home pa rin kami kahit nandito kami sa Spain. Then po yung pangalan ko, Jennifer, Assistant Secretary ako dito sa asosasyon, sa CFA. Almost 28 years na dito sa Spain. Ako yung nag-aano ng mga trip namin, nag-organize kasi nga nag-Spanish ako ng fluently. Kaya lahat ng kung saan i-reserve, mga papers about sa asosasyon, kasama ko rin yung secretary namin. Enjoy naman. Dumating ako dito sa Espanya ng 13 years old lang. Nandito na rin yung family ko, yung family kasi lolos, lolas, titos, parents. So, hindi gaanong mahirap. Hindi kasi nga, syempre 13 years old lang ako yung naka-adapt agad dito sa Espanya. Hello, ako po si Jack. Ako po yung PRO ng CFA, Comunidad de Filipinos in Alicante. Lagi kong sinasabi sa mga bago naming members na pag nagtatanong sila kung ano ang role ko, sinasabi ko ako ang GRO. Medyo naman, may similarity. Almost 6 years na po ako sa Alicante, dito sa Spain. Dumating ako dito noong 2020, yung kasagsagan ng pandemic. So dito din ako natuto mamlansya, maglinis ng bahay. Dito din ako natuto na habaan ng pasensya ko sa bata. Dahil ako po yung nagtatrabaho sa isang bahay ngayon. Nag-aalaga po ako ng 2 bata na. Ang swerte ko, 2 na sila ngayon. Nung malungkot ako dito ng mga first months ko, may nakilala po ako dito. So, partner ko siya ngayon and soon, kami po yung magpapakasal. Dito sa Alicante, mas gusto ko dito dahil mas trangkila ang buhay dito. Ang sahod ay the same lang naman. Nakapunta na ako ng Madrid and Barcelona, yung mga malalaking city dito sa Spain. Napaka-crowded, napaka-busy ng mga tao. Ayoko ng ganun. So dito sa Alicante, napaka-perfect ng buhay dito. Relax lang. And meron kaming dagat. So yun. Ang Madrid, walang ganun. Dito may dagat kami. Ang lapit. Lapit lang, lalakarin lang. Yes. Makakapag-adjust din naman ng tao. Tsaka parang nasa Pilipinas ka rin dito eh. Pero yung nga lang pagkakaiba yung security. Masayang maging member ng CFA. Kaya kayo, sumali na kayo. Alright, global citizens, I hope you enjoyed our kwentuhan, our conversations with the officers of Comunidad de Filipinos en Alicante. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. And yes, we'll see you in your home away from home. God bless everyone. Bye. Bye. Adios. Paalam.